Yung paborito mong siopaw pero napapaisip ka kung paano kaya ito ginagawa, bakit malambot, bakit ang puti. Kaya yung paborito mo, ito pong ating video ngayon, ito po yung recipe natin ngayon. Baka gusto mo na rin ditong magnegosyo. Kaya ang video recipe na ito ay para po sa gustong matuto na mga nagsisimula pa lamang na gustong pasukin ang siopaw na pang negosyo. Kaya huwag na nating patagalin ito, simulan na po natin. Ang video natin na ito ay medyo mahaba po pero pagtiyagaan lang po ninyo kasi magsisimula po tayo dito sa palaman para may ideya din po yung ating mga beginners at may recipe din sila sa ating palaman. Itong gagawin natin ngayon na palaman ay pang 1 kilong dough po ito. Tamang-tama po ito sa 1 kilo po nating dough. 410 grams po ito pero pag naluto ito ay magiging 300 grams na lang po ito. Hugasan lang natin ito ng maigi at lagyan ng tubig at pakuluan hanggang sa ito'y lumambot. At pag lumambot na at saka malamig, saka na po natin pinuhin. Simula na po tayo sa pagluto ng ating palaman. Para hindi po masyadong mamantika yung ating palaman, maglagay lang po tayo ng 2 tablespoon ng ating mantika. At lagyan ko lang ng star anise, medyo maliliit po yung star anise ko, kaya 4 na piraso po yung nilagay ko. At nang naluto na yung star anise, na golden brown na talaga, ay kuhanin ko lang po ito. Nasa sa inyo na yan kung maglagay kayo ng star anise, pero mga palangga, yung ating star anise ay mura lang po ito. Yung 10 piso po natin ay marami na po yon. Masarap talaga yung ating palaman basta maraming bawang at sibuyas, kaya tinudo ko na yung ating bawang na 30 grams at yung 50 grams natin na sibuyas. Lutuin lang po natin ito ng kaunti bago po natin ilagay yung napino po natin na chicken. Ito na po yung naluto natin at napino natin na manok, nagiging 300 grams na lang po ito. Nagiging 300 grams na lang siya kasi wala na po yung buto at saka magaan na po siya. Kung ayaw nyo ng palaman na manok ay pwede naman kayong gumamit dito ng baboy. Igisa ko lang ito at saka po ako naglagay ng patatas. Nasa sa inyo na rin yan mga palangga kung maglalagay kayo dito ng patatas. Pero ako ay maglalagay talaga ako ng patatas dito kasi dagdag lapot din at pangdagdag din dami sa ating palaman. At igisa ko lang ito at ilagay ko na rin dito yung ating mga pangpalasa. Yung mga sukat para sa ating pangpalasa ay para sa akin ay tamang-tama lang po ito. Pero depende na po sa inyo mga palangga kasi po magkaiba po tayo ng panglasa. At nang nailagay ko na lahat at saka naglagay na po ako dito ng tubig at saka pakuluan po natin hanggang sa lumambot po yung ating patatas. Ayan na mga langga, lumambot na po yung ating patatas. Ayan na po ang bango-bango po ng ating palaman. Saka po tayo dito maglagay ng ating cornstarch. 2 tablespoon po ng ating cornstarch at tunawin po natin sa 2 tablespoon po din ng tubig. At haluin lang po natin yan hanggang sa maluto yung cornstarch at lumapot. Ayan ang mga langga, okay na po ito. Ilipat lang po natin ito sa malinis na lalagyan at palamigin lang po natin. At pwede din nating ilagay ito mga palangga sa ating pinaka-freezer para po hindi po tayo mahirapan sa pagbalot para medyo matigas po yung ating palaman pag ipalaman po natin sa ating dough. At habang pinapalamig po natin yung ating palaman ay magtimpla na po tayo ng ating pinaka-dough ng ating siopaw. Paano ba natin ito mga palangga mapaputi? Simple lang naman po yung mga ingredients namin. Wala naman po kaming nilagay dito na kung ano-ano para maputi. Yan lang naman po yung aming mga ingredients sa aming siopaw dough nasa ating video screen. Yung asukal lang po namin, puti lang po yung nilagay namin para maputi yung ating dough. Large shortening yung ginamit namin, hindi kami dito gumamit ng margarine at all-purpose flour po yung harina na ginagamit namin. Kaya sa mga suki ko na napapawaw, wala naman kaming nilagay na kung ano-ano para po mapaputi po namin yung aming siopaw. Yun lang naman po yun sa ating video screen. Ayan ang mga palangga at pagkatapos po nating mailagay lahat yung ating mga dry ingredients, tunawin po natin ng tubig at pagkatapos po nating matunaw ay ilagay na po natin yung ating all-purpose flour. All-purpose flour po lahat na harina yung ginagamit namin dito. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine yung ating harina at yung ating mga ingredients. Kung wala naman kayong spiral mixer na pangpakinis dito mga palangga ay pwede ninyo itong masahin ng mano-mano. Basta siguraduhin lang ninyo na mapapino po ninyo yung ating dough. Sa pagmasa ninyo ng mano-mano ay pwede kayong magdas dito ng kaunting harina. Itong aking dough mga palangga ay idaan ko po ito sa aking dough roller. At magdas din ako doon sa ating dough roller ng harina para po maging mababa talaga yung hydration ng ating dough para hindi po mawala yung design pag naluto. Kailangan po ay medyo matigas po ng kaunti yung ating dough. Ayan na po mga palangga, napakinis ko po ito ng 2 minutes sa ating dough roller.
Maganda talaga mga palangga pag mayroon tayong spiral mixer o dough roller para hindi na po tayo mahirapan sa pagmasa ng mano-mano at talagang makinis po yung ating dough. Maganda po yung alsa ng ating dough. At cut ko lang ito mga palangga sa 47 grams. At nasa inyo pa rin yan kung ilang gramo ang putol ninyo dito. At pagkatapos nating putulin lahat ay figurahin lang po natin ng pabilog. Palambutin muna natin ito at wag lang po nating idikit. Bali maglagay po tayo ng gap para po hindi sila magdikit pag umalsa ito ng kaunti. At pagkatapos natin itong ma-form lahat ng pabilog ay paalsahin natin muna ito ng 10 minutes. Palambutin muna natin yung ating dough. Ayan ang mga palangga, pagkalipas po ng 10 minutos, pwede na po tayong magpalaman. Kung kayo'y baguhan pa lamang, kung kayo'y nag-practice pa lamang dito, ay ganituhin nyo na lang po maglagay kayo ng palaman. Ito na lang po ang pinakasimple. Saka na po kayo mag-practice ng paganyan sa aking video mamaya sa ipapakita ko. Ito na lang po muna yung gagawin ninyo. Meron din ako ditong nilaga na itlog. Lagyan lang po natin ng nilagang itlog yung ating palaman. At ganituhin nyo lang muna mga palangga kung nahihirapan po kayo sa pag-fold sa ating siupaw. Ayan po. I-close nyo lang po yung mga bandang dulo. At gumamit lang po ako dito ng 3 ounce ng ating baking liner. Ayan, yung ating palaman ay malamig pa yan. Galing pa yan sa ating refrigerator. Ayan na po mga langga. At hindi talaga makatingin si master husband. Tinulungan po ako mga palangga sa pagbalot, sa pag-fold dito kasi mabilis po siya. Ayan po yung kamay niya. Ayaw niya lang pong ipakita. Baka raw sabihin yung laki-laki ng kamay niya. Malaking tao talaga yung husband ko. Tinulungan niya po akong magbalot nito mga palangga sa ating content ngayon, sa ating video na 1 kilo. Kasi po may gagawin pa akong 3 kilo na do. 4 na kilo po kasi yung gagawin natin ngayon kasi po order. Pero nagawa lang po ako muna ng 1 kilo para po ma-share ko po sa inyo para po madali lang pong masundan. 1 kilo lang po yung ating video ngayon. Kaya na-challenge ako ni Master dito. Rush order kasi ito kaya kailangan daw mabilis. Ayan mga palangga, ganito lang po ako mag-fold. Hindi po ako kasing galing ng asawa ko mag-fold nito kasi yung asawa ko binata pa lang ay master baker na. At sa bakery na pinagtatrabahoan namin ay kada araw ay gumagawa po siya nito ng siupaw. Kung may mga master baker man na nanonood sa atin ngayon, kung para sa atin ay basic lang po itong gawin pero ang video na ito ay para po ito sa gusto pong matuto. At dahil rush order po ito kaya yung yeast namin dito medyo mataas, 20 grams at pinalsa lang namin ito ng 20 minutes yung nauna naming balot. Kayo mga palangga, kung hindi lang naman kayo nagmamadali, maglagay lang kayo ng 15 grams sa ating 1 kilo na harina at paalsahin nyo lang ng nasa 40 minutos. Nang nai-review ko po itong video na ito, ako po talagay napahala kasi po sa sobrang pagmamadali. Sa sobra ko pong habol kay husband. Ay nako po, nakalimutan na palang maglagay ni Inday dyan ng itlog. Ayan po, wala na yang itlog. Hindi na yan pwede masulit. At pag natapos natin ito lahat lagyan ng palaman ay wag lang po nating masyadong paalsahin, bali ipasalubong po natin mga palangga sa pagluto. At yung nauna po naming nalagyan ng palaman, ito po yung aming una na lulutuin. Pagkalipas ng 20 minutes ay isinalang na po namin ito, medyo malaki na, medyo umalsa na siya. Sinalang na po namin ito sa malakas po na kulo ng ating tubig. Kailangan po ay kulong-kulo talaga yung ating tubig dito bago natin ilagay at takpan po natin. Sa sarado po talaga, wala na pong singawan. Malaki talaga yung aming kalan mga palangga. Ayan po, malakas yung apoy namin. At malaki din po yung aming steamer. At dahil masikip talaga yung takip ng aming steamer ay hindi na po dyan kami naglalagay ng tila sa takip. At dahil nasa pinakamalakas po yung aming apoy dito ay niluto lang po namin ito sa loob lang ng 12 minutes. Kayo mga palangga, kung dito nilulutuin sa ating regular steamer yung maliit, ay nasa 15 minutes lang yung pagluto ninyo at malakas po din yung apoy at kailangan po ay bago po ninyo buksan ay natapos na po yung nakaset ninyo na time, yung time na minutes ninyo at kailangan po ay walang singaw po yung inyong takip para hindi po mangulubot yung ating siupaw. Kailangan ay hindi singaw yung inyong steamer. Ayan po mga palangga, sa loob lang po ng 12 minutes sa aming malakas na apoy, sa aming malaking steamer, ay naluto po namin yung aming siupaw ng 12 minutos. At nang naluto na po natin yung ating nauna, ay kailangan po ay tuloy-tuloy na po yung ating pagluto sa mga natitira pa nating siupaw.
Medyo malaki talaga yung ating siopaw kasi 47 grams po ito. Sa kamera lang po talaga dito tingnan na maliit. Pero sa totoo mga palangga, malaki po yung aming 47 grams. Ayan po yung aming steamer. Malaki po talaga yung aming steamer. Ayan po yung steamer natin na regular lang po yung sizes. Ayan po yung ginamit natin ngayon na malaki. Kung gusto ninyo ng toasted siopaw recipe ay meron na po tayong naka-upload dito lang po sa ating page. Bisitahin nyo lang yung ating toasted siopaw recipe. Sana may natutunan at nagustuhan po sana ninyong ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Ito nga pala mga palangga yung brand ng ating all-purpose na ginamit ko sa ating siopaw.